Father June Sesquan at mga dinangal ko kapatid kay Kristo, magandang gabi po sa inyo lang. Maligayang kapistahan po na secondary patron itong Greenbelt Chapel, si San Pio ng Pietrelcina. Palakpakan po natin siya. Tingnan nyo nga ang kabutihan ng Diyos sa atin. Kahit hindi natin pinili itong linggo ito para sa kanyang sa kapistahan ng ating secondary patron, ito pong very appropriate na babagay na gospel ang natapat sa kanyang kapistahan ating pinagdiriwang ngayon. Itong gospel na ito. Kaya, pabayaan niyo paliwanag ko, alam niyo, natatandaan niyo na ang ating Panginoon, nagtanong siya kung sino, ayon sa mga tao, sino daw siya. At yung mga disciples naman matulog naman sa mga survey. Kanya nakasagot naman sila at nasabi nila, sabi ng iba, si Juan Bautista, si Jeremias, o isa sa mga propeta. Pagkatapos sinabi ng Panginoon, kayo, ayon sa inyo, sino ako? Hindi nga ito survey question. Kundi question tungkol sa kanilang personal na paniniwala, pananalig. At kasalit ng kamay ni Pedro, sumagot agad, you are the Christ. Tama sa yun ang talagang inihandaan ng ating Panginoon na makilala siya ng Mesiyas. Ngayon, ang nakapagtataka ay ito. Sabi ng Panginoon, nakilala na siya, kinilala na siya ng Mesiyas. Ang nakapagtataka ito. Sabi na sabihin ng Panginoon, go and tell this to all nations. Paano sasabihin niya? Pagka siya ay nabuhay na maguli, bago makit sa langit, go and preach the gospel to every creature. Dito sa niya, sasabi. Tapos nun, ay sinabi naman niya, hindi niya tinanggi na siya Mesiyas. Sabi niya, ito halos kamukha na narinig niyo dito. Ito sinabi niya, the Son of Man is to be handed over to men, and they will kill him. And 3 days after his death, the Son of Man will rise. But they did not understand the saying. Okay. Why did they not understand? Why did they? Una, alam po niyo, yung mga Hudyo, wala silang idea ng Mesiyas na magdadanas ng hirap. Sapagkat para sa kanila, pag dumating ang Mesiyas, lagot na ang kalaban ng mga Hudyo. Yung mga sumasakot sa kanila, tatalunin na. Ang mga Hudyo ay matatanghal na victorious. Pero yung Mesiyas na darating, hindi siya ang mananalo. Kaya, hindi nila maintindihan. At sabi nga ni San Pedro, natatandaan mo, doon naman, kung sasabihin mo. At pinagalitan ni Lord ang Panginoon at sinabihan ng isang kataga na ni si Duterte, hindi sinabi sa akin. Sabi niya, get behind me, Satan! Si Duterte, hindi nagsabi ng ganyan sa mga obispo. Hindi nagsabi ng ganyan. Pero si Kristo, sinabihan si Peter, get behind me, Satan! Because the way you think is the way men think, and not the way God thinks. So, iba ang pamamaraan ng Diyos. Nalibiwanan ko po, tapos. Pero, dalawa, yung muling pagkabuhay, hindi nila maintindihan. Alam niyo kung bakit? Sapagkat para sa mga Hudyo, isa lang ang muling pagkabuhay sa katapusan ng mundo. Walang unang mabubuhay na muli. Kanya na sabihin ni Christ, katapos na ikatlong araw, ay mabubuhay ako muli. Ano sabi? Hindi nila maintindihan. Because the resurrection will all be together at once at the end of the world.
Ganun po. Kanya, hindi nila maintindihan. Nakakainis lang, natakot sila magtanong. Ha? Hindi magandang halimbawa. Pag hindi ka nakakaintindi kahit sa klase, magtanong ka. Ha? Yung hindi nagtatanong, hindi natututo. Di ba? Ang Panginoon ko, gusto na magtanong tayo. Hindi masama na magtanong. Pero mga disciples, hindi nagtanong. Ngayon, eto po, bakit ating Panginoon binukod yung mga disciples? Bakit ngayon ituturo niya na sa kanila ang tunay na pamamaraan ng Mesiyas? Ito na nga, tinuro niya sa kanila. Ito ang talagang seminar na binigay niya sa kanila at special seminar para sa ganun, pag dumating ang panahon, alam naman nila sa iba. Pero nakita nyo, hindi pa rin matanggap ang bahay. At sa totoo lang po, ito rin ang pinakamahirap matanggap na ang Mesiyas ay magtulis. Papatayin. Ngunit, hindi matatapos doon ang storya. Magtatagumpay sapagkat mabubuhay ulit. Kanya, hindi na marinig ng mga apostol yung resurrection from the dead. Hindi na nila marinig. Hindi maintindihan. Ang naririnig lang nila, mamamatay. Sabihin ko nga sa inyo, hindi ka galit sister, hindi totoo ito, drama lang tayo. Sabi ko, may gabi mamamatay ka. Sabihin ko, hindi dapat. Di ba? Nakatakot talaga yun. At kala natin, yun ang katapusan. Pero, ang nakakagulat ito, ang ginagamit ng Panginoon para iligtas ang mga tao. Hindi yung inaakala ng mga tao na gagamitin para iligtas ang sangkatauhan. Sabi ni St. Paul later on, what we preach is Jesus crucified. For the Jews, a stumbling block, and for the Greeks, foolishness. So, either you are a Jew or a Greek. Sa Panginoon ni San Pablo, ang mundo na-divide sa dalawa. Jew or Greek. Gentiles or Jews. Kaya tayo, mamili ka na. Pero ano man ang piliin mo? Anong tingin mo sa pamamaraan ng Panginoon? Stumbling block. Katitusuran. Foolishness. Hindi matanggap. Ngunit, magkamali, yan ang nagwawala. Bakit ito sinasabi mo sa inyo? Alam ko, darating ang panahon, kayo at ako. Hindi pa kayo nagdanas ng hirap, maswerte kayo. Pero sasabihin ko sa inyo, maikli ang swerte niyo. Sigurado, titikin kayo ng matinding hirap. Ang akin lang panalangin, huwag ninyong maranasan yung pinakamatinding sakit na hindi raw magagamit sa kahit sa Cardinal Santos sa Society. UTI. Napakatindi daw, hindi daw magagamit niya. Alam mo ba mga UTI? Umili, tapos iniwan. Hindi na nagkakamot yun. Pero, ang ating Panginoon, kayang gamitin. Pati yun. Kaya. Lahat. Kaya yun. At pinakita niya ba na ulit, pati nakapagtayan. Nakayanan niya. Yung mga enemies niya, talunan niya. Hindi ba natin alumampakan? May maliman lang kay Judas, kay Caiaphas, at saka kay Annas. Ba't pupunto? Sino ba? Nakikita, ay, bigla ko nga pala sa Pilato. Sino mo yung sino? Pero Panginoon, tagumpay ang Panginoon. At tayo rito, sabi ng Panginoon, pag ikaw ay nagdanas ng ganyan, tandaan mo,
ang pagdaranas mo niyan, kahit na ng kamatayan. Nuulit ko, kahit na ng kamatayan, ay hindi mo pagkatalo, kundi pagkapanalo mo. Basta ikaw ay nabubuhay at namamatay na kaisa. Sabi nga ni San Pablo in Timoteo, if we have died with Christ, we shall also rise with Him. Tagumpay ang atin. Alam niyo po, ang hirap natin tanggapin yan. Kanya lang, pag meron tayong santo na katulad ng San Pio, eh ngayon sikat na sikat si San Pio. May sinabi pa sa akin, isang pare, makailan lang, siya, kung balita ko sa isang lugar sa Sicily, mas sikat pa si Padre Pio kaysa kay Yesu Cristo. Sobra naman yun, pero talaga namang sikat na sikat. Si Padre Pio ngayon, meron po akong pinsan. Kapag kasi may nagkakasakit, nagdadasal kay Padre Pio, nagpapapayag na lang si Padre Pio, gumagaling. Kinagulat ko ito, pati na yung aso nila. Nung pahira na lang is gumaling. Sabi ko, ano man? Ang sikat na sikat si Padre Pio. Ang dami-dami ko nagdadagsaan sa kanyang piyesta. Ano ba? Sikat na yun. Pero alam niyo ba, si Padre Pio, yung dinanas na yun. Alam niyo ba, victim siya ng fake news. Wala pa po yun yung mga cellphones. Pero napakarami. Alam niyo naman yung fake news. Hindi na kailangan ng cellphone. Ang kailangan lang ay lips at saka tongue. Naku, ang dami pong nag-chismis na tungkol sa kanya. Kalahin mo ba naman si Padre Pio? Tingnan din. Itsura niya. Wow ba yan? Hindi naman po. Ganyan na. Chismis na may lumapi. At alam niyo ba, si Padre Pio, may time na ang Roma mismo, pinagbawalan siya na mag-misa in public. Mag-misa in public. Nakalayan ako sabihin ako ni Cardinal Tagle, hindi siya paano, huwag ka mag-misa in public, ha? Pwede kang naman misa sa kwarto mo. Naku, kay sakit Kuya Eli. Ang sakit mo. Pero, tiniis mo. Hindi. Ilang linggo. Hindi. Tapos yun, binigyan pa siya ng Panginoon ng stigmata. Tayo, tuwan-tuwa ngayon sa stigmata. Nakakapila. Sabi natin ngayon, yung kanyang globes, religion. How glorious. Pero sabi nga ng isang makata, sabi niya, the saint in heaven, it's all glory. The saint on earth, that's another story. Iba mo eh. Kung kayo binigyan ng stigmata, talaga ito, kinabukasan, nangingin nyo na sa Panginoon, alisin na yun. Alisin na yun. At pag sinabi naman ninyong, Lord, gusto ko ito, sapagkat sisikat ako, kinabukasan, wala na po yun. Pero siya, tiniis niya yan. Tiniis niya. At tiniis din niya yung pagpapakumpisa. Alam po niyo, amin po sa inyo. Yung una kong pare, pag nagpapakumpisa ako, umiiyak. Umiiyak po. Pag narinig ko yung kasalanan ng mga tao, pagkaraan ng isang buwan, pag nagpapakumpisa ako, umiiyak pa rin ako. Hindi na dahil sa narinig ko kasalanan ka, kundi ang hirap pala dito sa kumpisahan. Ang init. Siya, yun ang kanyang trabaho. Pag-umpisa ka, talagang mapasensya para yatin ang awa ng Panginoon. He suffered. And through those sufferings, He became the saint that we venerate today. It's the same story as that of Christ. Another version lang.
Ito lang, Italiano, at saka may Valdez pa, at Calvo pa. Pero si Christ, hindi man ganun. Yun ang pinakamaga. Tayo rin po, may kanya-kanyang tinitiis. Paano tayo babanaan? Paniwala mo po kayo, hindi. Ang pinakamadaling magpakbanan ay sa pagtitiis. Nalalaman ko, pag nakasal ng kasawa, ang sinasabi, and they lived happily ever after. Pero sabi sa akin, yung isang teacher sa Assumption, ito po, happily married naman siya. Pero sabi ko, mag-visita ko sa kasal, I wish, tell them, if they are not willing to suffer, they should not get married. Ayun po sa isang taong maganda na buhay. At lalo ko natuwa, yung 65 years na in-officiate kong jubilee. 65 years. Sabi ba naman yung lalaki, happy meron dito, sabi niya, for 65 years, my wife has been carrying a cross. And for those 65 years, I have been nailed to the cross. Ganyan po tayo. Talaga po, dami natin tinitiis sa buhay. Ngunit sayang, yan sabi ko nung Jesuit na si Tayang de Chardin, na paleontologist at theologian, at really a prophet. Sabi po niya, it's a pity, so much energy for our sanctification is wasted because we do not know how to make use of suffering. Hindi ko pa sinasabi, huwag na ninyo remedyo na suffering. Hindi. Pero may mga suffering na talagang kinakailangan tayong pasanin. Kinakailangan. Hindi pwedeng dumaka dito sa makasalanan ko dito na di ka magpapasan ng krus. Huwag na po kayo maghanap ng krus na papasanin. At huwag na rin kayong gumawa ng krus, lalo na pag nilalagyan ng gulong. Ano, pagkatapos ihahatakin ninyo tuwing Yernes Santo, may gulong pa naman. Wow! Pag kayo'y namuhay ng mabuti, sumunod sa utos ng Diyos, nagmahal, ay, sigurado po, tiyak, mabubunggo ninyo ang krus at isasakit pa kayo paminsan-minsan. Kaya, ito po ang daan tinuturo sa atin. At pinaalaala natin si San Pio, huwag lang natin siya i-admire sa kanyang glory. I-admire natin kung paano niya dinaanan yung kanyang pinagdaanan. That is it. Don't just admire the finished product. Admire the process that went into it. Kakita kayo ng isang obra maestra, ng isang eskulto, ang galing, ang galing. Tatandaan ninyo, ang daming pinagdaanan bago makagawa ng ganun kaganda. At yung stone o kahoy, ang daming pinagdaanan para maging ganun kaganda. So, let us thank the Lord that we have examples like Padre Pio. Magwawakas mo ko sa isang story. Alam niyo, sabi ni Pope Francis, yung mga saints, i-admire nyo, sundin ninyong kanilang orientation sa buhay, pero huwag na ninyong gagayahin lahat ng ginawa nila. Okay? Totoo po yun. Meron isa na admirer ni Padre Pio, sabi niya, Father, will you pray to God that I experience even for 1 minute what you experience? Sabi ni Padre Pio, you know what you're asking for? Yes, but only 1 minute. Inabukasan, nagpakita yung tao, tumanda.
ask the Lord to take it away. Nagdaan siya sa ganun, grasya ng Diyos sa kanya. Iba naman ang dadaanan nyo. Baka ang dadaanan nyo, makulit na lola, matanda na, tatanong sa'yo, anong pangalan mo? Sino mo? Katsigot mo, anong pangalan mo? Kulit na nakakang gusto ko siya. Anong pangalan mo? Minsan kaka. Kuminsan no, tumaas na naman ang presyo ng bigas. Minsan gano'n. Pero, may kanikan mo tayo. Huwag ninyong papasanin ang krus ng iba. Ang pasanin ninyo, ang krus na ukol sa inyo. And let us offer all of that here in this Eucharist. All of our sufferings, not only for ourselves, but like St. Pio, for the sins and the salvation of the whole world. Amen.